Hello guys, pag-usapan naman natin yung position sizing. So, importante to every time na papasok tayo sa trade, kailangan alam natin yung tamang lot size or volume na ilalagay natin in relation to our risk amount. So, always use position size calculator to define your risk. So, pwede natin gamitin MyFX book, position size calculator, or baby pips. Okay, so ang madalas kong ginagamit yung MyFX book na position size calculator, pero kapag down to, let's say down yung website nila, yung baby pips position size calculator yung ginagamit ko. Meron din namang trade manager. Ito naman yung mga paid parang EA, parang robot na pwede nyong i-connect sa MetaTrader to, tapos doon na nag-auto-calculate yung position size. So, ipapakita ko kung paano ginagawa sa MyFX book and baby pips. Pero yung trade manager, pwede mo na lang siyang i-search sa Google, especially sa MLQ5. So, yan yung may marketplace dyan na nagbebenta ng mga trade manager. Pero actually, hindi nyo naman kailangan talaga to. Anyway, option lang yan. So, punta tayo sa trading view muna. Okay, so dito sa trading view, let's say for example, nag-assess tayo ng chart, nag-analyze tayo, gumagawa ng trade plan, and then suddenly may nakita tayo na setup. So, let's say for example, itong Euro-USD sa 5-minute time frame, may potential short. Okay, so ang in-expect natin, bababa yung price. And andito yung trigger natin. Yung trigger natin is, let's say, itong candlestick natin na to. Okay, gusto natin mag-short dito. So, ang gagawin natin, ito muna. Let's say, ang i-risk natin dito sa trade na to is, hindi pala dollar value, 1%. Okay, 1% ng account size natin. Okay, so ang una natin kailangan gawin, from our entry, so let's say mag-enter tayo dito, to stop loss. Kailangan, so dito ko lalagay yung stop loss ko. Kailangan alam natin yung pips niyan. So, two ways paano natin malaman yan. So, first is, gamit kayo ng measurement tool. Ito, yung ruler. And then, click nyo from your entry to stop kung ilang pips. So, dito, nakalagay 3 pips. Right? 3 pips. So, medyo ang late niya. Gawin natin 5 pips. Okay. So, dito pwede rin. Yung second way pala, double click nyo to. Itong position size tool. Okay. By the way, yung position size tool, makikita natin yan dito. May long or short. So, dyan natin pwede ma-assess yung risk to reward natin. Okay. So, going back. Okay. Dito, double click. So, 3-1 nakalagay dyan. 3 lang talaga yan. So, disregard lagi yung last digit. So, gawin natin 5 para naman mukhang maganda siya tignan. So, yan. Let's say, dyan yung stop loss natin. Let's say, gawin lang natin din 5 lang din yung TP natin yan. 5. Okay. So, alam na natin yung entry natin, alam na natin yung SL natin. Kahit hindi pa natin alam tong TP. Anyway, so ito yung importante. Okay? So, ang gagawin natin next is pupunta tayo sa MyFX book position size calculator. So, punta muna tayo dito. So, ito yung MyFX book position size calculator. So, ito yung makikita nyo dyan. Okay? Para pala kayo makapunta dito, search nyo lang sa Google MyFX book position size calculator. So, currency pair muna. So, balik tayo dito. So, ang currency pair is Euro-USD. Okay? Account currency USD. Account size. Let's say, for example, meron tayong $25,000 na account size. And ang gusto nating i-risk is, let's say, 1% or 0.5. Kasi, nasa tayo? 5-minute time frame. So, 0.5 lang. Okay? So, 0.5%. Then, stop loss in FIPS. 5. Okay? So, remember, ito, from entry to our stop loss, 5 pips yan. So, itong trade size lots, hayaan nyo lang yan. Huwag nyo nang galawin yan. And then, i-press nyo yung calculate. Okay. So, dito, ang nire-risk natin is $125. Kasi yan yung 0.5% na itong $25,000. Okay. Yung units, huwag nyo na rin pansinin. Ito, dito tayo mag-focus sa sizing. Ay 2.5 lots. So, sa MetaTrader nyo, pag mag-enter kayo ng trade, may makikita kayo doon na somewhere here. Okay? Somewhere here, yung bid and ask, may buy and sell.
Okay? Tapos, parang sa gitna, may makikita kayo na number. So, doon nyo ilalagay yung position size. So, dito, ang sizing natin 2.5. So, that means 2.5 lots. Standard lots. Okay? 2.5. Okay, parang ang dollar value niyan is $25 per pip. Okay? So, pag na-hit, pag nag-enter na natin, click natin yung cell, dun sa yung cell button, given na 2.5 lots, yung natin. Okay? So, pag na-stop out tayo dyan, nari pumunta dito yung price. Ang matatalo sa atin is, ang matatalo sa atin is $125 lang. Okay? Now, let's say for example, ibay naman natin. Punta tayo sa AUD USD, gawin natin 4-hour time frame. So, let's say 4-hour yung tinitrade natin. Okay? Let's say, okay, eto dito. Let's say may long setup dito. May failed breakdown. Then may engulfing. So, titrade natin to. So, gagamit muna tayo nito para i-assess yung kung ilan yung stop loss natin from our entry. So, mag-enter tayo, let's say, next candle. So, dito yung entry. Stop loss natin, drag lang natin to. Okay, so dito, let's say, dito sa baba ng candlestick na to. Okay. Then, para malaman natin kung ilan yung stop loss natin in pips. So, it's either number 1, kuha tayo ruler from our entry to our stop. So, that's 23 pips. Yung isang way naman, double-click nyo to. Then, ayan, stop in ticks 232. Again, remember, disregard yung last digit. So, gawin natin ng 25 para maayos tignan. Okay? So, ayan na natin muna yung profit. Hindi natin kailangan yan. So, ganun pa rin, i-release naman natin, 1%. Instead of, let's say, instead of 0.5. So, 1%. Let's say, palitan natin account size natin, 10,000 lang. $10,000. So, ang stop loss in pips, 25. Okay, 25. Then, yung currency pair, ano nga ba to? AUD-USD. AUD-USD. Okay, then press calculate. So, that's 0.4 lots. Okay, ang nire-risk natin dito is $100. Okay? So, pag punta natin ng MetaTrader, di ba? Again, meron dito yung one-click trading. Okay, may sell, may buy, right? So, dito sa gitna, doon nyo ilalagay yung 0.4 and then pa-press nyo yung buy kasi long yung tinitingnan natin dito. So, pag tinamaan yung stop loss natin, ang mawawala lang sa atin is $100. Yan yung maximum. Okay? And yan, 1% yan ng $10,000. So, lagi kayong gagamit nito, guys. Okay? So, kapag hindi naman gumagana yung MyFX book, punta tayo sa Baby Pips. So, account currency USD. So, pareho natin gawin dito. So, $10,000. 1%. Stop loss 25. Anong currency ulit yun? AUD USD. AUD. Saan na yun? Wait nga. AUD USD. Then calculate. Okay? So, lumabas dito. Amount risk 100. Ito, hindi na natin kailangan yan. So, same 0.4 standard lot. Okay? So, dito meron din mini lots and micro lots. Pero, usually standard lang naman. Alright? So, always use position size calculator. Guys, para consistent yung risk natin and try to focus on percentage instead of yung mga pips. Pero dito, kung titingnan nyo, pwede nyong iswap to with money. So, pag swap nyo yan with money, kasi ito naka-percentage. So, yan, $100. So, let's say, for example, $250 yung gusto natin i-risk dito. Pag prines natin yung calculate, lalabas naman yung risk, yung percentage risk na nire-risk natin, 2.5%. Okay? Then, iba na yung lot size natin, 1 lot. Okay? So, yun lang guys. Again, always use position size calculator. Okay?